Okay, so let's start to solve exponential equation problems. No, so when it comes to exponential equation, ang pinakaunang dapat tignan natin dyan ay yung ating base. No, so pag sinabi nating base, eto po yun. No, so dapat daw yung base natin magkapareho. So kung 5 yung base natin dito, dapat yung base natin dito 5 din. No, so yun lang yung pinakaunang i-check. No, so paano natin malalaman kung ano yung kanyang base? Let's say, hindi naman sir pareha. So gagawan natin ng paraan to a certain point na magkakaroon ng same base yung ating problem. But in problem number 1, so mapapansin niyo parehong 5 ang ating base. No, so we have 5 here, we have 5 here. No, so pag ganyang case guys, automatic yan, maka-cancel na lang. No? So pag na-cancel yung base natin na 5, ang lalabas diyan, may iwan yung may iwan sa atin yung nasa taas na lang. So eto and eto. So meron dito we have 3 minus 2x is equal to negative x. No, so ganun na lang po. Na-cancel na yung 5 na base natin kasi pareho naman sila. Now, need nating i-combine yung like terms. So, paano yon? So, pwede nating ilipat etong negative 2x sa kabila. So, magiging 3. Yung negative 2x, magiging positive 2x. No? So, equal yan kay negative x plus 2x. No? So, simplify natin. 3 is equal to negative x plus 2x, that is x. Or, pwede nating sabihin, your x is equal to 3. So, ganun lang po siya kabilis. So, the answer is x is equal to 3. So, nasagutan na natin siya kaagad. Next, number 2. So, sa number 2 guys, kung mapapansin ninyo, meron tayong base dito na 2. Gawin natin siyang red. So, meron tayong base dito na 2, may base dito, may base dito. Pero pare-pareho silang 2. And kung mapapansin niyo guys, meron tayo ditong 2x over 2x. Now, so, ibig sabihin, parang nag-divide ka lang dyan ng 1 divided by 1. Diba sinabi natin, any number divided by itself, the answer is equal to 1. So, rearrange natin yung equation. Pwede natin itong sabihin, that is 1 is equal to 2 raised to negative 2x. No? Now, sir, paano natin ngayon pagkakaparehuhin? Eto, meron tayong base na 1 and meron tayong base na 2. So, magkaiba sila. So, paano natin yan isosolve? No? So, in cases na meron tayong number na 1 sa base, eto, pwede nating i-apply yung isa sa mga laws of exponent. No? Sabi natin, any number daw, any number, let's say 2 raised to 0, automatic daw, that is equal to 1. No? And 2 raised to 1 is equal to 2. No? So, kailangan tandaan natin etong key na laws of exponent na any number raised to the power of 0 equal to 1. So, sir, paano yon kapag let's say 100 raised to 0? Pwede ba yan, sir? Pwede yan. Pwede din yan maging equal kay 1. So, wala namang problema doon. So, 1 pa rin ang lalabas. Ibig sabihin, pwede nating palitan ngayon etong 1 dito sa ating function. No? So, eto. So, pag pinalitan natin yan, guys, ng 2 raised to 0, equal lang din naman yan kay 1, tama? So, pag pinalitan natin yan, magiging 2 raised to 0 is equal to 2 raised to negative 2x. So, mapapansin niyo guys, pareho na siya. So, pareho na tayo ng base dito na 2, base dito na 2. So, ibig sabihin, pwede na natin yang i-cancel. So, cancel, cancel. So, meron tayong 0 is equal to negative 2x. So, divide natin both sides by negative 2 kasi yan yung kailangan mo. So, cancel, cancel, cancel. Then, 0 divided by negative 2, x natin is always equal to 0. Kasi 0 divided by negative 2, the answer is 0. So, the answer for number 2 is 0.
Next, number 3. So, for number 3, same case guys, kung mapapansin ninyo, yung 4 natin dito sa base, yung base sa kabila ay 1. So, anong sinabi ko sa inyo? Pwede nating i-apply na palitan natin to ng 4 raised to 0, that is still equal to 1. So, arrange natin yung equation. We have 4 raised to 2x plus 3 is equal to 4 raised to 0. So, kung mapapansin niyo guys, meron tayong base na 4 and may base na 4. So, pwede na natin yang i-cancel. So, ano na lang ang naiwan? We have 2x plus 3. 2x plus 3 is equal to, sa kabila, yung 0 naman. So, equal yan kay 0. So, arrange natin yung equation guys. Pwede nating ilipat etong 3 sa kabila. So, gawin natin, pag nilipat natin yung 3, magiging negative 3 na lang siya. Now, so that is 2x is equal to negative 3. So, need nating tanggalin yung 2 na kasama ni x. So, divide natin both sides by 2. Divide both sides by 2. Cancel, cancel. Your x is equal to negative 3 halves. So, that's the answer. Diba? So, medyo madali lang siya. As long as alam mo yung mga minumultiply mo or kung ano yung ilalagay mong base. No? So, next question, number 4. So, number 4. So, medyo tricky na tong problem natin sa number 4. So, mapapansin niyo guys, meron tayo ditong multiply na sign. No? So, kapag ganyan guys, kahit na multiply ang ating sign dyan, yung ating exponent, dapat ina-add lang natin yan. No? So, add lang ang ating exponent. So, add to and add yung nasa kabila. No? So, add lang naman yan. No? Wala namang nagbago. No? So, eto sign lang niya is multiply, pero yung exponent natin, eto, si negative 2x and si x, kailangan i-add yan. Again, add ang gagawin. So, check natin. Meron tayong base dito na 4, 4, and 64. So, ibig sabihin, hindi pare-pareho. So, meron tayong 4 na base and 64. So, anong gagawin natin para magpareho ng 4? So, paano natin papalitan? Alam natin na yung 4 raised to the power of 2, let's say you have 4 squared, that is 16. Tama? Or 4 cube, that is 64. So, ibig sabihin, pwede nating palitan yung 64 natin ng 4 cube. So, pag pinalitan natin yan, ang ating magiging equation ay, we have 4 raised to 2x. 4 raised to x is equal to, palitan natin ng 4 cube. So, that is 4 cube. Kasi equal lang din naman daw yan sa 64, di ba? So, 4 cube is equal to 64. Kung mapapansin nyo guys, meron na tayo ditong base na 4 and base na 4. So, pare-pareho na. So, again, pag pare-pareho na yan, pwede na natin yung i-cancel, cancel, and cancel. So, naiwan tayo ng 2x. Again, sabi ko, kailangan i-plus lang natin yung x, no? So, yun yung exponent nila. So, add lang natin itong dalawa. Then, equal yan kay 3. So, combine natin guys, 2x plus x, that is 3x, is equal to 3. Divide both sides by 3. So, cancel, cancel. 3 divided by 3, x is equal to 1. So, that's the final answer. Okay na ba? So, next question. So, mapapansin niyo guys, dito sa number 5 natin, meron tayong denominator or meron tayong fraction. No? So, ito yung sinasabi kong fraction. So, guys, kapag may fraction na ganyan, pwede lang natin kunin yung reciprocal niya. So, pwede nating sabihin that your 1 over 32 ay equal lang daw yan kay negative 32.
No? So, reciprocal lang niya. So, pwede nating palitan yung ating mismong equation. Gawin nating 2 raised to x multiplied by negative 32 is equal to 32. No? So, negative to guys. Negative yan. No? So, mapapansin niyo guys, paano yan? Meron tayong magkakaibang base. No? So, dito, ang base natin sa una, meron tayong 2. Yung pangalawa, negative 32. Yung pangatlo is 32. So, paano natin yan isosolve? So, alam naman natin na mano-mano na lang natin, no? So, sabihin natin, your 2 squared is equal to 4. Then, your 2 cube is equal to 8. Tama? Yan. Then, your 2 to the 4th is equal to 16. And your 2 to the 5th, your 2 to the 5th power, equal yan kay 32. So, ibig sabihin, pwede nating palitan yung 32 ng 2 raised to the power of 5 para magkakapareho na tayo ng base na 2. So, try nating palitan. Equal yan kay, you have 2 raised to x is equal to, so meron tayong negative dun guys, ilabas natin yung negative, then 2 raised to the power of 5. No? So, pinalitan natin guys yung 32 ng 2 raised to the power of 5. So, ganun din dito sa kabila, 2 raised to the power of 5. So, mapapansin nyo guys, meron tayong base na 2, may base na 2, may base na 2. So, pwede na natin yung i-cancel, cancel, cancel. So, naiwan tayo ng ano? Ano na ang equation na meron tayo ngayon? So, naiwan dito sa baba is yung x. Then, guys, eto is multiply ha. So, multiply. Then, next na alagay is negative, tama? So, minus 5. No? So, yung 5 guys, dito galing. No? Equal yan kay 5. Then, lipat natin yung negative 5 sa kabila, magiging plus 5. Therefore, your x is equal to, isa-isahin natin, 5 plus 5. So, your x is equal to 10. So, that's the answer. Next, number 6. So, sa number 6, guys, kung mapapansin ninyo, may base tayo na 9. May base na 9 and may base na 27. So, pwede ba natin i-adjust yung 9 na base? So, kung i-check kasi natin manually, your 9 squared is equal to 81 na. Ibig sabihin, hindi na natin pwedeng gamitin si 9. Kasi hindi na aabot sa 27. So, ano pa kaya sa tingin ninyo yung factors na pwede natin gamitin? Na kapag minultiply natin sa sarili niya, possible na makuha natin si 9 and si possible si 27. So, if i-check ninyo mano-mano, 9 and 27 factors niya is 3. So, pwede nating sabihin your 3 squared is equal to 9. So, nakuha na natin kaagad si 9. Then, your 3 cube is equal to 27. Ibig sabihin, pwede nating palitan yung mismong equation ng 3 squared and 3 to the power of 3. Now, so, try natin. So, gawin natin, we have 3 squared negative 3x multiplied by 3 squared raised to x is equal to 3 cube. No? So, mapapansin niyo guys, meron na tayong base na magkakapareho. No? So, 3 na lahat ng base natin. So, need natin yan, i-cancel na lang. No? So, anong natira sa atin? We have dito 2 times negative 3x. That is, so, lagay na lang natin guys para hindi malito.
that is 2 times negative 3x. Then, plus, so sabi ko kanina, plus ang gagawin, di ba? That is 2 times x is equal to 3. So, i-add lang natin, guys, etong parehong exponent. So, katulad lang yan ng ginawa natin dito kay number 4. So, in-add lang natin siya. So, simplify natin yung equation. 2 times negative 3x, that is negative 6x plus 2x is equal to 3. So, negative 6x plus 2x, that is negative 4x is equal to 3. So, divide natin both sides by negative 4, negative 4, negative 4. So, cancel si negative 4 dito. Your x is equal to negative 3 over 4. So, that's the answer. Okay, so next question, number 7. So for number 7, guys, kung mapapansin ninyo, meron tayong base na magkakaiba. So dito sa unang case natin, meron tayong 16 na base. Dito 64 and dito 64. So pwede ba nating sabihin na 16 times 16 or 16 squared? So pagka minultiply kasi natin si 16 squared, that is 256 already. So ibig sabihin, hindi natin pwedeng i-adjust yung ating problem kay 16. So katulad ng number 6, kailangan maghanap tayo ng ating factors na factor ni 16 and factor ni 64. So sa tingin nyo, ano yon? So we have, try natin si 4. So sabi natin, if your 4 squared equal yan kay 16. So nakuha na natin kaagad, tama? So 4 times 4 is 16. So 4 cubed naman equal yan kay 64. So ibig sabihin, etong dalawang to, pwede nating ipalit dun sa mismong equation natin. So katulad lang yan nung problem sa number 6. So palitan natin, guys. Dito, gagawin natin siyang 4 squared raised to x. Then, yung isa naman, that is 4 cubed raised to 3 minus 3x is equal to 4 cubed. So, kung mapapansin niyo, guys, yung base dito, and base dito, pare-pareho na. So, cancel, cancel, cancel. So, naiwan tayo ng, so, dito sa una, we have 2x. Then, sabi ko, need natin yan i-plus. Plus, we have 3 times 3 minus 3x. So, mamaya na natin yan i-simplify. Then, dito sa kabila, 3 na lang ang naiwan. So, arrange natin siya, guys. We have 2x plus 3 times 3, that is 9. Then, yung ating isa, 3 times negative 3x, that is negative 9x is equal to 3. So, arrange natin, guys. Eto, lipat natin sa kabila. Then, combine natin si 2x minus 9x. So, that is 3 minus 9. So, 2 minus 9, that is negative 7x is equal to 3 minus 9, that is negative 6. So, divide both sides by negative 7. So, cancel natin si negative 7. Yung negative dito pareho, maka-cancel. Ibig sabihin, your x is equal to 6 over 7. So, that's the final answer. Ay, masama ang aking pakiramdam. Next, number 8. So for number 8, kung mapapansin niyo, tatlong magkakaiba. May 16, may 4, and may 2. So paano natin yan isosolve? So ideally, hindi tayo pwedeng mag-start kay 16 kasi hindi niya
matatamaan si 4 and 2. So, start tayo sa lowest, no? So, 2 squared is equal to 4. 2 cubed is equal to 8. 2 raised to 4 is equal to 16. So, ibig sabihin, pwede natin gamitin sino? So, pwede natin gamitin si 2 squared and si 2 to the 4. Para mapalitan natin, guys, eto papunta doon and eto papunta dito. So, si 2 kasi okay na yan as is na siya So, parang 2 raised to the 4. Pwede na natin yan, wag galawin. So, palitan natin, guys. We have 2 raised to the power of 4. 2x minus 3. Then, you have 2 squared raised to negative 2x. Negative yun, guys. Is equal to 2 raised to the power of 4. So, mapapansin nyo, guys, yung base natin na 2, lahat yan pare-pareho. So, pwede na natin yung i-cancel, cancel, and cancel. So, we have 4 times 2x minus 3 plus you have 2 times negative 2x is equal to 4. So, simplify natin, guys. Eto 4 times 2x, that is 8x. 4 times negative 3. So, negative yan. Negative 3 yan. That is negative 12. No? So, next, plus. So, 2 times negative 2x. So, that is negative 4x is equal to 4. So, similar terms, combine natin. So, eto, negative 12, lipat sa kabila, magiging 12 na lang. Then, 8x minus 4x is equal to 4 plus 12. So, that is 4x is equal to 16. So, divide both sides by 4 and 4. Cancel natin si 4. Your x is equal to 4. So, that's the final answer. Next question, number 9. So, for number 9, kung mapapansin ninyo, meron tayo ditong 81, may 9, and may 27. So, paano natin yan aayusin? No? So, pwede nating sabihin na mag-start tayo kay 9. So, 9 squared is equal to 81. Tama? Pero, hindi na natin matatamaan si 27. Ibig sabihin, mali na yan kagad. So, ano yung mga factors na pwedeng tamaan si 27, si 9, and si 81? So, start tayo kay 3. Kasi kanina nagamit na natin si 3, di ba? So, 3 squared is equal to 9. Tama? Kasi 3 times 3. Then, 3 cubed equal yan kay 27. Then, 3 to the 4th is equal to 81. So, ibig sabihin, yung tatlong yan, eto, 3 squared, pwede natin yan ipalit sa lahat ng ating given. No? So, si 3 squared, ilagay natin kay dito. So, etong 3 cube, lagay natin dyan. And eto, lagay natin sa kabila. No? So, arrange natin, guys. Sabihin natin, this is 81. No? So, that is 3 raised to 4 multiplied by 3 squared raised to negative 2x minus 2 is equal to, yung sa 27, we have 3 cubed. No? So, kung mapapansin ninyo, guys, pare-pareho na tayo ng base na 3. So, pwede na natin yan i-cancel. So, may iwan dito, we have 4. Again, plus ang gagawin. Pero meron tayong multiply dyan na 2, negative 2x, and negative 2 is equal to 3. Simplify lang naman ang gagawin natin dyan, guys. Wala naman ng ibang dapat. No? So, that is 4 plus, pero kung mapapansin ninyo, guys, this is 2 times negative 2x, that is negative 4x.
Then next natin, 2 times negative 2, that is plus 4, is equal to 3. So simplify natin, you have negative 4x plus 8 is equal to 3. So yung 8 natin guys, lipat natin sa kabila, magiging negative 8. So that is negative 4x is equal to 3 minus 8. So equal yan kay negative 4x is equal to negative 5. So divide both sides by negative 4. So makakancel si negative 4, magiging positive yan. So your x is equal to 5 over 4. So that's the final answer. So, okay na ba? Wala na? So, next question. Number 10 or last. So, pwede nyo i-screenshot guys lahat ng problems natin ha, if ever na gusto nyo siyang aralin, wala namang problema doon. No? So, screenshot nyo na lang, then review after para naman maaral ninyo siya ulit if gusto ninyo siyang aralin. No? So, for number 10, so mapapansin ninyo, meron tayong 243, may 9, and may 9. No? So, paano natin yan isosolve? No? So, mapapansin ninyo guys, yung 9, pareho na yung dalawa, pero yung 243, hindi pa. No? So, paano natin yan gagawin? Pwede naman natin itry si 9. No? So, that is 9 times 9, or 9 squared, is equal to 81. 9 cube is equal to 243. So, ibig sabihin, pwede nating gamitin si 9 cube para ma-solve natin to. No? So, arrange natin siya guys. That is 9 cube raised to x plus 2. Then, you have 9. 2x minus 1 is equal to 9. No guys, kung yung 9 na ganyan, as is yan guys ha, na may imaginary 1 dito, no? So, yung iba kasi hindi na nila nilalagay, no? So, may 1 dyan guys, no? So, kung mapapansin niyo 9 na lahat ng base natin, pwede na natin yan i-cancel, cancel, and cancel. No? So, arrange natin, we have 3x plus 2 plus 2x minus 1 is equal to 1. Yun yung sinasabi ko, no? Iba kasi ang lalabas pag 0, no? Kasi baka mamaya kinancel yung ganun, tas ay wala na natira, i-0 na natin yan. So, may 1 dun guys, no? So, arrange natin, 3 times x, that is 3x, plus, we have 3 times 2, that is plus 6 plus 2x minus 1 is equal to 1. So, arrange natin. We have 3x plus 2x, that is 5x. So, nadoble yung plus sign natin, no? So, burahin natin tong isa. No? So, 3x plus 5 plus, 3x plus 2x is 5x. Then, equal to, we have 1 plus 1 minus 6. No, so nilipat ko na siya guys. So we have eto, nilipat mo doon, negative 6. Etong negative 1 magiging 1. So equal yan kay 5x is equal to 1 plus 1 is 2 minus 6 is negative 4. So divide both sides by 5. Cancel natin. Cancel. Your x is equal to negative 4 over 5. No, so that's the final answer. So, may tanong ba, guys? May tanong? So, wala. So, for our next lecture, we will continue the exponential functions. No? So, that would be all.
And thank you and good luck on your reviews.